Yes, the fiery furnace. Yun po yung naglalagablab na pugon. Amen. So, yun po na summary na po natin, nalaman na din po natin about the story of the Daniel 3, chapter 3, verse 1 to 7. So, nandun po yung unang-una yung pinagawa ni King Nebuchadnezzar na golden image. And then, yung po din, dun din naganap yung dedication ng kanyang golden image. And then after that, dedication, then the second po yung announcement niya about the instrument. Yun po yung sign niya na once you heard about the instrument, is ready ka na i-worship yung kanyang golden image. And then the last one po yung once na, ano po yung babala? Yung warning. Na once na hindi ka nagpatira pa at sumamba sa kanyang golden image, yung kanyang false gods, ay alam na po ang kasunod. Patatapon kanya dun sa napakainit na pugon niya. So kung yung pugon ng pandesal is a normal heat only, so yung po ay 7 times. 7 times niyang pinainit. So doon pa lang sa labas, mapapasok ka na. So yung ang normal heat is masakit na para sa atin. Pag napaso tayo ng normal heat is already pain. Pero yung kanya 7 times, for example po, yung heat na pinakamainit dito is 50 degrees. So it times 7 mo yun. So ilang degrees yun. So, super hot na para sa atin. Yung normal heat nga, nakaka-heat stroke na sa mga tao. How much more? The 7 times hotter than the normal heat. Amen. Okay po, we start for the book of Daniel, chapter 3, verse 8 to 25. Yan po talaga yung lesson na na-prepare. But kung hindi po natin isa-summary yung 1 to 7 is not complete. So, at the end din po ng lesson na to, we need to summary din po yung 26 to 30. Amen. So, this passage explores courageous stand God's sustaining presence in suffering and the ultimate victory of faith. Explore the themes of uncompromising faith, courage in the face of fiery trial, and comforting presence of God in our darkness moment, fiery furnace, any severe trial, persecution, of pressure. So we have the key highlights of this passage. Number 1 po ay yung the pressure to compromise. This is from the book of Daniel 3, verse 8 to 15. So ito po yun. Pressure of compromise. Andito po yung maano natin dito, yung paano tayo, yung doon sa, minsan talagang by force, andun yung panggigipit na rin. Na pag hindi nga tayo sumamba, mamamatay talaga tayo. So, andito po yung, napapaloob din po dito sa pressure to compromise is yung confrontation. Yung paghaharap. So, Shadrach, Meshach, and Abednego, watched them closely, eager to accuse them of defying King Nebuchadnezzar's decree to worship the image. So, nandito po sa ano na to, yung unang-una, lahat, di ba, nag-command siya na worship Him. Worship the golden image. Pero may tatlong tao na sa bukod tanging
tao, sila yung hindi sumamba. Ito po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi sila sumamba. Hindi sila nag-worship dun sa golden image. Even na sila na ay meron ng katungkulan sa province of Babylon, hindi talaga sila sumamba. So, number 2 po ay yung ultimatum. Ito na yung huling babala ng hari sa kanila. Or final warning. When confronted, the 3 men boldly declared their faith, stating their God could save them, but even if He did not, they would still not serve the king, false God. So dun sa final warning niya, sumagot sila na may Diyos kami na magliligtas sa amin. See? Kung mahina-hina talaga, sa karamihan, thousand of people, only 3 person not worship the golden image. Why? Kasi po, yung karamihan, ang nangibabaw sa kanila ay yung fear, yung takot. Pero these 3 men, talagang napakatatag nila. Pinanindigan talaga nila, ang sagot nga nila, ay may Diyos silang magliligtas sa kanila. Tapos ito pa yung pangalawa, even if He did not, kahit daw na hindi sila iligtas, they would still not to serve the king, false God. Na kahit daw hindi sila iligtas, hindi pa rin sila sasamba at magpapatira pa sa false king's God, yung golden image. Church, nakita natin kung gaano ka-strong sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi niya, sumagot talaga sila. Sumagot sila sa hari na, may Diyos kaming magliligtas sa amin. At kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa iyong golden image. Tapang talaga nila. Ang tapang talaga nila kasi, sabi nga, kahit anong mangyari, mamatay man sila dun sa fiery furnace, hindi sila sasamba dun sa golden image ni King Nebuchadnezzar. Imagine, 1,000 of people, pero 3 lang yung sumuway sa kautusan ng hari. Wala silang pakialam kung itapon sila. Kasi, siyempre, kung tayo, kasi ano na yun pinapili na tayo, sasamba ka, or mag-worship ka, or magpapatira pa ka, or sasambahin mo yung golden image. Ba't ang karamihan, pinili yung sumamba sa Diyos-Diyosan? But only 3 person na may sariling paninindigan. Yung kung ano yung pinaniniwalaan nila, doon talaga sila. So, bagay, nangyayari din naman po sa atin yan. Sa Pilipinas, especially in time of yung botohan, di ba? Sa halip na, ikaw yung puso mo ay nakaganito. For example, sa president na lang po. Yung puso mo, nakay Marcos. But because the other side, they pay you 1,000, dito ka. Di po ba? So, pinapili ka, binayaran ka. So, doon ka sa hindi mo gusto, but your heart talagang tumatanggi. Your mind is talagang tumatanggi na hindi yun dapat. So, because of the money, kaya tayo napupunta sa mali. So, ganito din po yung kila Nebuchadnezzar, kila Shadrach. So, andun fiery furnace o sasamba ka. But they have good heart. They have own faith.
Yung faith nila kay Lord ang sinunod nila. Na ang sabi nga, kahit hindi, sabi nga dito, but even if he did not, yun yung, di ba? Ang gandang word na kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Amen. So the next po ay yung test of loyalty. So, dito po yung makikita natin yung talagang sinubok na yung katapatan nila. Nang dahil sa golden image at nang dahil sa fiery furnace ni King Nebuchadnezzar. So, test of loyalty, ito po yung pagsubok sa ating katapatan. So, ito po yung sa Daniel 3:18. But even if, sabi niya, when a given second chance, they display ultimate loyalty to God. So kahit hindi sila iligtas, nandun talaga yung kanilang paninindigan na hindi talaga sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Amen. So, nandun makikita mo talaga yung katapatan ng puso ng tatlong kabataan na to. Yung kanilang loyalty sa Panginoon na anuman ang mangyari, kay Lord pa rin sila. Amen. So in the book of Daniel, chapter 1, verse 8, ito po ay nakapaloob sa Daniel 3, verse 12. Ito po yung supporting niya. Ngunit ipinasiya ni Daniel sa kanyang isipan, Tagalog na lang po yung na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sa pagkain ng hari o sa mga alak na kanyang iniinom. Kung humiling siya ng pahintulot mula sa pinunong opisyal, hindi niya maaaring dungisan ang kanyang sarili. So, ganun din po yun. Andun yung loyalty niya na hindi niya kakainin yung mga pagkain na yun na alam naman niyang ikasasama niya. So, yung loyalty niya kay Lord nandun na ayaw niyang madungisan yung sarili niya kasi haharap pa rin siya sa ating Panginoon. Amen. So, in Daniel 6:13, 6:13. Ito yung Daniel 6:13 po. So, ito po yung same story din po ng ginawa kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Same story din po. Kung mababasa nyo din itong Daniel chapter 6 verse 13. At sumagot sila sa hari, ang taong si Daniel ay na isa sa mga taong bihag mo mula sa Juda ay hindi nakinig sa iyo, o hari, o sa iyong batas na iyong nilagdaan. Nananalangin siya sa kanyang Diyos 3 times a day. So, ito yung ginawa nilang, kung yung kay Shadrach at doon sa Meshach and Abednego, ang naging sanhi ng pagtapon sa kanila sa fiery furnace is yung they refuse to worship the golden image. But dito po kay Daniel story naman ay yung kanyang pananalangin 3 times a day. So every day, 3 times a day niyang kausap ang Panginoon. Yun din po yung ayaw nila, kaya siya ay itinapon sa yungib ng mga leon. Tinapon siya doon sa yungib ng mga leon. So, same story po. Pero nandun din yung presensya ni Lord. Amen. So, Daniel 6:16. Ito nga po yung same story na nangyari kila Shadrach, Meshach, and Abednego. But, ang sabi din ng hari, iligtas ka nawa ng iyong Panginoon. Pero always there. Tayo nga, pag nagkaroon tayo ng mga problema, andun palagi ang Panginoon. Pag mayroong mga pagsubok, always na nandyan ang Panginoon. Kasama mo siya.
So ito po yung nangyari kay Daniel. Ang sabi ng hari, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. So yun po yung nangyari. Talagang iniligtas si Daniel from yung sa yungib ng mga leon at talagang amazing. Kasi once na itinapon mo ang isang tao doon, wala na, lalapalapain na. But si Daniel hindi, nakatikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi man lang siya sinaktan. So, the presence of God ay nandun talaga. Talagang ililigtas siya ng Panginoon. Kaya hindi rin siya natakot na itapon dun sa loob ng isayungib ng mga leon. Amen! So yun, yung trust niya kay Lord. Wala siyang ibang tinawag, wala siyang ibang pinagkatiwalaan ng oras na yun, kundi ang ating Panginoon. Si Lord lang. Kaya naman, yung pagliligtas ng ating Ama ay nandun. Totally and completely na hindi siya nasaktan. Amen. So, yung pa rin po kay Daniel pa rin, sabi nga, kung sino yung nagparatang sa kanya, na nagsumbong dun sa hari. So, nung palang unang panahon is yung accusement, yung accusing, yung pagsumbong, yung yung ipagpapahamak ay sa Old Testament ay nagaganap na pala. So, hanggang ngayon, sa ating buhay, sa ating mundo, sa ating year na ngayon na 2026 ay nangyayari pa rin. So, nung palang pong una, ganun na pala, may ganun na pala. Na gusto kang sirain ng kapwa mo, sisirain ka. So, may ganun din po pala. But, kung sino po yung nagparatang kay Daniel, ay ihinagis ang yungib ng leon ang masakit pa kasama pa anak at mga asawa. Walang itinira ang hari. So, ganun din. Pag bumalik ang palo, iyon talaga. Napakasakit. So, minsan, yung habang pinag-aaralan ko, so sabi ko noon pala may ganun na. Gusto kang sirain ang tao, gagawin. No, hanggang ngayon, nangyayari pa rin. So, yun po ang story ng kay Daniel naman. Sa yungib ng mga leon, but andun ang presensya ng Panginoon to save him. Amen. So, ito po yung pangalawa po na lesson natin is, first, ay yung pressure to compromise. So, yun po yung second is the courage of conviction. Ito po yung lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang paniniwala. Ito na yung balik po tayo kay Shadrach, Meshach, at Abednego story. Tapos na po yung kay Daniel. But I just isinama ko lang po yung kasi same story nung kay Shadrach. Amen. So, the courage of conviction from the book of Daniel 3:16 to 18. Amen. So, dito po natin makikita yung paano tayo mag-stand firm. Kung paano tayo tumayo ng matatag, ng manindigan. So, the three young men did not hesitate. They respectfully but firmly declared that they would not serve the king. So yun po, talagang nanindigan sila. Nandun talaga yung tapang sa kanila na kahit anong mangyari, hindi talaga sila sasamba dun sa golden image ni King Nebuchadnezzar. So, at nung time na yun po, hindi na sila
Hindi na sila nangailangan ng oras na mag-isip o magpasya na ano ba, sasamba ba tayo o hindi? No, direct. Direct po na sinunod nila yung kanilang pananampalataya. Kasi po, ang kanilang pananampalataya ay nakaugat sa kapangyarihan at sa pagiging sovereign ng ating Panginoon. Rooted na yung kanilang faith. Na kahit anong mangyari, hinding-hindi talaga sila sasamba. Amen. So meaning to refuse the change, to change your decision belief even when faced with pressure. So kahit anong mangyari, kahit itapon ka dun sa naglalagablab na ano, kahit itapon sila sa naglalagablab na apoy, ang desisyon nila ay pinili pa rin nila ang Panginoon to serve God. Amen. So dapat po tayo, kahit ano ding mangyari, dapat hindi tayo natitinag. So dumaan man po tayo sa anumang problema, anumang pagsubok, dapat po hindi tayo natitinag. Hindi tayo babagsak. Kasi unang-una po talaga yung temptation. Dapat andyan palagi temptation, yung mga trial, andyan palagi yan. Dapat hindi tayo matitinag. Dapat isa lang ang ating pinaniniwalaan. Dapat kay Lord lang talaga tayo nagdi-defend. Kasi napakarami po talagang trial sa ating buhay. So, yun po yung stand firm. Dapat manindigan tayo kung sino yung ating pinaniniwalaan. Amen. So, faith and God's sovereignty means trusting God that He is a supreme, holds absolute control over the universe and direct all things for ultimate good. So, dapat po, yung trust natin kay Lord ay nandun palagi. Without trusting Him, talaga pong maliligaw ka. Without trusting Him, pipiliin mo talaga kung ano yung ikapapahamak mo. So, dapat nagtitiwala tayo. Kung kanina sabi nga, dapat naninindigan tayo. Yung paninindigan natin, yung stand firm natin. Ngayon naman po ay yung trust natin kay Lord. Dapat malaki ang tiwala natin sa Panginoon. Na hindi ka nga niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yun po dapat, yung trust natin kay Lord ay nandun kasi ang ating Panginoon ay tapat. Amen. The added ultimate statement of trust, ito pa po, bumalik ulit tayo sa but if not, ay kung hindi tayo iligtas, kahit hindi tayo iligtas ng Panginoon, through faith, trust God's plan, even when He choose not to deliver us in the way or timing we desire. Ito yon. Kahit na hindi tayo iligtas ng Panginoon sa place na kapahamakan, so dapat we choose pa rin to serve Him. Ganun yung ginawa ng tatlong kabataang ito. Kahit na hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. So they choose. Pinili pa rin nila ang Panginoon na paniwalaan, sambahin, at siya pa rin yung kanilang pinanindigan. Ang Panginoon pa rin. So, amen. So, trust God and very important din po yung ating daily surrender kay Lord. And always prayer, and makikita mo sa kanila yung submission.
So dapat po, andun yung surrender natin daily kay Lord. Yung prayer natin, nandun palagi. Kasi kung magpe-pray lang tayo, if we have a trial, kung may problema tayo, o kung we just pray only, pag yung every Wednesday na may prayer time sa church, no. Church, no. Dapat pagising pa lang natin, we acknowledge Him. Surrender straight away every day kung ano yung mga daladala mo. Dahil dun tayo makakaramdam ng kaginhawahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. So, ito po yung supporting verse ng Daniel 3:16 to 18. Isaiah chapter 26 verse 3 to 4. Nanatili sa iyo ang kaisipan, pananatilihin mo siya sa ganap ng kapayapaan, dahil nagtitiwala siya sa iyo. Amen. So sa verse 4 po, magtiwala kay Yahweh magpakailanman, dahil kay Yahweh ay ang walang hanggang tanggulan. Nandun yung everlasting strength natin kay Lord, if we trust Him. So, kahit anumang mangyari, if you trust God, hindi ka manghihina. More na palalakasin ka ng Panginoon. More na nagbabasa tayo, more na ina-acknowledge natin yung kanyang salita everyday, more na lumalakas tayo. Amen. So, in the book of Job 13:15, tingnan mo kung papatayin nila ako, mawawalan ako ng pag-asa. Ipagtatanggol ko ang aking mga pamamaraan sa harap mo. So, yun po yung ginawa nila. Talagang mas pinili nila ang Panginoon kesa ang golden image. Amen. So, So, nasa number 3 na po tayo, the presence of the fourth man. Fourth man is ang ating Panginoon. Amen. So, ito po yung A, the furnace turn up. So, ito na po yung talagang pinanindigan nila na hindi talaga sila sasamba sa golden image. So, ito na po yung dumating na yung time na nagalit na si King Nebuchadnezzar sa kanila. Galit na galit na galit na siya talaga sa kanila. So, ano pong inutos niya? Ipainitin ang horno, ang pugon, ng 7 times hotter than usual. So, ini-ready na po yun. Kasi, nag-decide talaga yung tatlo na si Lord ang kanilang sasambahin. Nobody, kundi ang Panginoon. Isinantabi nila yung golden image ni King Nebuchadnezzar. So ito na po, nagalit na talaga yung hari. Dumating na yung time na talagang napuno na siya at galit na siya. Sabi nga, King Nebuchadnezzar full of yung puno na siya ng galit. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Sometimes the trial we face become more intense when we take a stand for God or to stand firm in our faith. So ito na. Nung nanindigan sila na si Lord. So, ang ginawa po ng hari, inutos na sa mga tauhan niya na ipainitin na ang pugon 7 times than usual. So, mainit as in mainit. Mainit na talaga. So, the fire, yung pong dito, kasi nasa fiery furnace turn up na tayo, yung pinainit na. So, the fire is demonstrating of God's absolute power that flames had no power over the 3 men. So, dito po yung fire ay sumisimbolo ng
test of your faith in God present in suffering. So yung fire po ay yun din yung mga trial natin sa buhay. Naakala natin fire is fire lang po. Pero ito po pala ay may ibig sabihin. Ito po yung mga trial natin sa buhay. So, siguro, kung tatanungin po tayo, ano yung fiery fireness mo sa buhay? So, hindi po pala basta lang yan na pugon, naglalagablab na pugon. May ibig sabihin po pala yan. Yan po ay sumisimbolo ng ating mga trials sa ating buhay. So kung meron po, surrender to God na. Kasi more na nakakabigat yan sa buhay natin. So ito na po, nung pinainit na yung pugon at tinalian na din po yung tatlo. Then, after that na sila ay tali, after that na itinali na po sila, direct na itinapon na sila sa loob ng fiery furnace. So, how hot? Napakainit nun kasi bungad pa lang, mainit na. Pero talagang amazing. Talagang napakabait ng Panginoon. Pagkatapon sa kanila sa loob ng furnace, but hindi sila ano. Ang namatay po, kung sino yung naghagis sa kanila na hindi naman nahulog sa loob, sila yung namatay. Kasi bungad pa lang yun, sa door pa lang nung pugon, is napakainit na. Kasi ginawa ng hari ng 7 times hotter than usual. So, yung mga tanod po na naghagis sa kanila, sila yung namatay. Pero yung tatlo, no. Kasi andun talaga yung pagtitiwala nila kay Lord. Amen. So, nung pagkahagis po sa kanila, walang nagawa yung apoy o yung init sa katawan ng tatlong kabataan na to. Sabi nga, even daw yung buhok nila ay hindi nasunog. Even yung kanilang damit ay hindi rin na-damage. At hindi din sila nangamoy usok. See? He showed that God's protection is greater. Totoo naman po. He showed that God's protection is greater than any earthly ruler's punishment. Talaga pong, di ba? Talagang sabi nga, kahit anong mangyari, nandun. If you trust God at siya ang pinili mo at nanindigan ka na siya ang pipiliin mo, talaga yung protection ni Lord ay masasabi mong greater. Sabi nga po dun sa 1 John 4:4, ito po yung ginagamit ko pag inaatake ako ng kaaway, as in, nasabi nga, because greater is He that is in me than he that is in the world. So, mas makapangyarihan yung Panginoon na nasa akin kesa yung nasa mundo. Mundo, it means si Satan. So, di ba? Napakaganda nung verse na to. Greater. Talaga yung protection ni Lord na ito po yung palagi kong ginagamit talaga pag yung trial, yung pagsubok, yung pag-atake ng yung pag-atake ng nawala na. Opo. Yung pag-atake ng nawala. Yung pag-atake ng kalaban. So dapat po meron din tayong praise. Dapat po may always na naka-ready tayong Bible verse pag inatake tayo ng kaaway. Dapat meron tayong at least 1 or 2 or 3
na Bible verse na panlaban sa kaaway. Ito pong, i-take note niyo po tong 1 John 4:4. Sabi nga, because greater is He. Dapat po meron tayong mga verse na alam at nadala-dala na hindi na natin babasahin, na nandito na sa ating isip at puso. Para pag umatake ang kaaway, meron tayong pang laban. Amen. Ito po yung the presence of the fourth man. So, ito po yung supporting verse niya from the book of Isaiah, chapter 43, verse 2. Sabi po, ito po yung protection ni Lord. Kapag ikaw ay dumaan sa mga tubigan, ako ay kasama mo. At sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Ni sa apoy, hindi ka masasaktan. So, napakaano po din ng verse na to. Andun yung promises, andun yung protection ng Panginoon sa atin. 100%. So, ang Diyos, sabi nga, ito nga, sabi nga, dito sa ang Diyos, hindi niya inaalis lahat ng pagsubok sa buhay natin. But, hindi niya inaalis lahat ng pagsubok. But, sasamahan niya tayo sa bawat unos at apoy ng ating buhay. Ito po yun, yung sa Isaiah 43:2. Nasabi nga, kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay kasama mo. So kahit anong pagsubok sa ating buhay, sasamahan at sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. But, hindi niya aalisin yung lahat ng pagsubok sa buhay mo. But talagang ang napakahalaga lang po doon ay kasama natin siya. Hindi natin, even na yung ating fire sa buhay natin, yung mga trial sa buhay natin na napakabigat. But hindi natin nararamdamang mabigat kasi kasama mo siya sa pagdala, kasama mo siya sa paghila. So, di ba, Lord, pag dumating na yung trial na akala mo hindi mo na kaya, but wag ka lang maninindigan, wag ka lang maniniwala dun sa katabi mo or sa kaibigan mo. Kay Lord lang directly. Kasi si Lord nag-promise hindi niya aalisin yung mga trial mo sa buhay. Hindi niya lahat aalisin, but sasamahan ka niya. So kung magdi-defend ka sa kaibigan mo, anong mangyayari, di ba? More na bibigat. So kay Lord lang tayo. So B, ito po yung isa. No. Yung hindi niya tayo iiwan. So in Psalm 34 verse 7, ang anghel ni Yahweh ay nakakatampo sa paligid na may takot sa kanya at sila ay ililigtas niya. Si George, ang Panginoon nakakatagpo sa paligid ng may takot sa kanya at sila ay ililigtas niya. See, kung wala tayong takot sa Panginoon at hindi natin siya pinaniniwalaan, paano niya tayo ililigtas, di ba? Hindi. So ito po yung nangyari kila Meshach, kila Shadrach, talagang kasi yung takot nandun nila sa Panginoon, yung paniniwala nila, yung stand firm nila, kaya si Lord is stand na talagang yung pagligtas sa kanila ay nandun. Amen. So the fourth man, as the king looked into the fire, he was astonished to see four men walking and unharmed, and the fourth man looked like a son of God. So naitapon na po sila, namangha si King Nebuchadnezzar. Kasi
Una, di ba, ang itinapon ay 3 lang. Pero nung makita niya, may 4 nang naglalakad doon sa loob ng pugon. At ang isa ay nagniningning and look alike a son of God. Ayan na po, naging 4 na sila. Pero nung itinapon sila ay 3 lang. So ngayon po ay naging 4 na sila. Kasi sabi nga, di ba? Sabi nga, kung ikaw ay dumadaan sa tubigan, ako ay kasama mo. Sa apoy, siya ay kasama mo. So it means, nandun ka sa kalagitnaan at sa kabigatan ng trial mo, kasama mo ang Panginoon. Amen. Hindi ka niya iiwan. But make sure that your heart and mind ay nakapokus sa Panginoon. Isa lang, siya lang talaga. So, tignan niyo po, sinamahan talaga sila. Instead na 3 sila, ay naging 4 sila. So, nandun makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan talaga in times of heavy trial. Kasama natin siya, nakakala natin, hindi kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. But George, maliit at malaking pagsubok, nandun si Lord. Minsan nagtataka ka, ngayon, 1 to 3 days, na dala-dala mo yung big trial na yan, at magtataka ka, biglang, isang iglap lang, nalampasan mo. But because of God, protection. But because of God's love niya sa atin. Hindi niya tayo iiwan na akala natin, pag binigyan ka ng pagsubok, hindi ka niya ililift up ka niya. Ganyan yung ginawa niya kila Shadrach. So, andun siya. So, kaya naging 4 sila. Diyan namangha si King Nebuchadnezzar. Na, ang akala niya, once na itinapon niya sila, ay wala nang magaganap na pagliligtas. But, yun po yung mali na iniisip ng hari at ng mga kawal niya. But yung 3, itinapon sila na buo yung loob nila, yung paninindigan nila, yung stand firm nila nandun talaga. Kasi, hindi na talaga sila makakatakas kasi itinali sila. But, nung makita nga ng hari, wala na yung tali. Nasunog na yung tali, but sila ay buhay na buhay. At hindi lang sila 3, kundi naging 4 pa sila. Talagang, si Lord, iyan yung sumisimbolo din. If we apply in our life, hindi ka lang nag-iisa sa problema mo. 2 kayo, kasama mo si Lord. So, minsan, parang makikita mo isang tao, ang laki ng problema. Pero bakit nakakangiti pa rin siya, nakakapag-worship pa rin siya? Because mas pinili niyang manindigan kay Lord kesa sa ibang tao. So dapat, yung lesson learned doon ay iwasan na, pag nagka-problema, iwasan na sa ibang tao tumakbo, o sa kapitbahay, o kay mayor, o kay pastor. Kay Lord, directly pray. Talk to God. At siya ang magpapagaan ng lahat.